po, tayo pong lahat ay tumayo, ating pong basahin. Sabay-sabay po tayong basahin, verse 1 hanggang 3. Ano po sabi dyan? Kaya nga mga kapatid, sabay-sabay po tayo. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang baglang Diyos sa atin, nakikiusap sa handog ay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya. Amen. Pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na Espiritu na patuloy kami samahan sa aming kalagitnaan, O Diyos. Patuloy po kami puspusin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat po sa puso, Panginoon, masunurin. Bukas na mata, Panginoon. Bukas na espiritual, Panginoon, O God. Bukas na puso, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita na ibababa sa oras na ito at patuloy mo kami bigyan ng kaunawaan, Panginoon, upang maintindihan namin ang iyong kapahayagan. Gamitin mo lang po ako bilang sisidlan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Lagisan mo po aking mga labi, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran upang ang iyong mga kapahayagan ay patuloy naming maunawaan at maintindihan, Panginoon. Salamat din po sa mga makikinig, Panginoon. Magbigay ka ng unawa at patuloy naming maintindihan, Panginoon, ang iyong salita na ibababa sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ko binabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So makita po natin sa verse 1 pa lang, no, nakikiusap na si Pablo. No, siguro nung kapanahunan ni Pablo, marami rin talagang mga Kristiyano na talagang mga pasaway. Amen po ba? Marami rin talagang sumusunod lang dahil sa kanilang sarili. Kaya sabi niya dito sa verse 1, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo, sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong ang inyong sarili. Sapagkat, ang sabi nito, nang higit sa nararapat, sa halip, pagkaisipin ninyo ng mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ay, sabi pala sa verse 3 po yun. Sorry po, napatawad po. Sa verse 1 po pala. Patawarin mo sila in Jesus' name. So sabi po sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Paano ba inaalay ang sarili sa Diyos? No? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So makita po natin sa buhay po natin na hindi po tayo makapaglilingkod sa Diyos kapag tayo ay nabubuhay pa sa ating sarili. Amen? Hindi makakakilos ang Diyos kapag yung ating sarili ang ating sinusunod. Tama po ba? So sabi ng Biblia, sabi niya sa verse 2, huwag na kayong makipag-ayon sa mundong ito. Amen po ba? Maraming mga Kristiyano na umaayon pa sa mundong ito. Amen po ba? Meron pa nga tayong nakikita na meron pa ako nakikita mga Kristiyano na sumasama pa sa prosesyon. Tama po ba? Meron po ako nakikita Kristiyano na naniniwala pa sa tawas. Tama po ba? Parang may nakaka-relate ah. Meron pa po ba dito? Amen po ba? Meron po akong kakilala, leader pa po siya ng intercessor. Pero naniniwala siya sa tawas. Amen? Kaya hindi siya makamove on doon sa kanyang ginagawa, sa kanyang sarili, kasi hindi talaga
makita sa buhay natin, sa buhay niya, yung paglilingkod talaga sa Lord? Amen po ba? Kaya kailangan mamatay talaga tayo sa sarili natin at ibigay natin bilang handog na buhay para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung minsan tinitignan natin, dumadating yung time na minsan nga yung ating isip, minsan naiisip mo, maski nandito ka sa loob ng church, hindi tayo nakapokus. Amen? Naniniwala ba kayo kahit nandito tayo sa loob ng church, pero yung isip natin wala dito? Pwede ba yun? Amen? Nakikinig tayo ng word, pero yung isip natin ang layo. Paano na kaya yung anak ko doon, yung pamilya ko, may sinaing na kaya doon? Meron na kayong pagkain yun? Pero hindi tayo nakapokus. Kailangan nakapokus ka talaga eh. Kaya nga sabi nito, baguhin mo yung isipan. Paano mo mababago yung isipan kung hindi natin pipirme yung ating salita? Kaya sabi ito sa Hebreo, ituon natin sa ating isip, ating paningin, sa ating Panginoon para magtagumpay tayo. Amen po ba? Amen. Na yung pagtatagumpay sa atin, misa ito pa eh. Ito pa, di ba? Paano makakakilos ang minsan, ang lagi nating sisi, alam ko narinig na natin ito kay Pastor eh, ang lagi nating sisi, ang kaaway. Amen po ba? Kasi ang kaaway eh. Kasi si Satanas eh. Tama ba? Si Satanas, wala na siyang magagawa sa atin, mga kapatid. Tandaan nyo yan. 2,000 years ago, nung namatay si Jesus Christ, kala niya panalo siya. Pero nung nanalaytay ang krus sa dugo sa krus ng Kalbaryo, ang dugo ng Jesus Christ, wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Amen po ba? Naniniwala ba kayo doon? Bakit siya nagkakaroon ng kapangyarihan sa iyo? Kasi bakit? Pinahihintulutan mo. Amen po ba? Pero kung hindi mo siya bibigyan ng pahintulot, hindi siya makakagalaw. Sabi doon sa 1 Peter 5:8, ang sabi doon, ang leon na umaatungal, paali-aligid lang yan. Bakit ali-aligid? Hindi kanya pwedeng sakmalin kasi bakit? Anak ka ni Lord. Anak ka ng Diyos. Bakit siya nakakakilos? Kasi bakit? Ang isip natin, hindi nagkulang. Kulang ang isip natin. Kapag ang isip natin punong-puno ng salita ng Diyos, hindi ka kaya sakmalin ng kaaway. Hindi siya makakakilos sa iyo dahil bakit? Wala siyang makikita sa isip mo, wala siyang makikitang puwang sa iyong isip at hindi siya makakagalaw sa iyo. Pero kapag may makita siya sa isip mo na ito, sabi nga, kapag may makita lang, kapiraso lang, gabutas lamang ng karayom, ang kaaway, papasok kayo. Amen? Kaya kailangan mabago talaga yung isip. At ang pag nabago ang isip mo, mababago pananalita mo. Amen po ba? Kasi ang pananalita natin minsan hindi nababago rin. Kung ano yung nasa isip mo, nasasabi mo. Meron pa isa, sample. May maghahanap sa'yo. Darating ngayon yung maghahanap, sabi mo sa anak, sabi mo pag may naghanap sa akin ha, may sakit ako. Amen? May sakit ako. Alam niyo, dalawang bagay ang gawa ng kaaway doon. Nagsinungaling na yung anak mo, nagkasakit ka pa. Pag alis nung mahanap sa'yo, mamaya, pag-alilin mo sarili mo, meron na akong sakit. Amen? Kasi bakit? Yun ang sinabi mo eh. Kaya habang nababago ang isip mo, nababago pananalita mo, nababago sarili mo, hindi magtatagumpay ang kaaway sa atin. Amen po ba? Yun ang lagi nating tatandaan. Kaya siya nakikilos sa ating buhay kasi bakit? Hindi tayo puno. Kailangan puno ka. Paano tayo magiging puno? Anong kailangan natin para mapuno tayo? Lagi lang ba tayo na dito sa church? Lagi lang ba tayo nakikinig? Anong kailangan? Lagi sinasabi ni Pastor, nag-devotion na ba kayo? Yeah po, Pastor, nag-devotion na kami. Natural, kailangan mag-devotion ng mga manggagawa. Amen po ba? Ang tanong, naunawaan ba natin yun?
Tama po ba? Kaya minsan kailangan natin maunawaan at maintindihan ang salita ng Diyos na ito yung nagpapabago sa buhay natin. Na ang salita ng Diyos ay patuloy na gagamitin tayo. Kasi kung titignan po natin, no, na yung mga tao doon sa lumang tipan, yung mga tao ni Moises, mga pasaway din, di ba? Sarili nila, iniintindi nila. Kahit anong gawin ng Diyos sa kanila, na pagpapala, eto na, dumadating na naman yung mga bagay na nagiging pasaway pa rin. Amen? Pagdating naman kay Jesus Christ, ganun din. Yung mga halos mga alagad niya, minsan, sabi niya, hanggang kailan ako sa inyo magtitiis? Kasama na nila si Jesus Christ, ha? How much more pa tayo? English po yun. Amen? Tayo ba? Tayo kaya? Nung si Jesus Christ kasama nila, namumroblema rin si Jesus Christ eh. Ngayon sa ating kapanahunan, sa kapanahunan ni Pablo, parang ganun din po siguro kasi nakikiusap siya dun sa mga tao. Ibig sabihin mga Kristiyano itong kasama niya, nakikiusap siya eh. Sa ating kapanahunan kaya, sino kasama natin? Ang banal na Espiritu. Amen? Kaya kailangan magtagumpay tayo sa ating sarili. Kailangan makita sa ating buhay yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Kasi makikita po natin, bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin? Naniniwala ba kayo? Sino naniniwala mahalaga ang salita ng Diyos? Amen? So makita po natin, no, buksan po natin sa buksan po natin doon sa Pilipos, chapter 2, verse 5. Ano sabi niya sa Pilipos chapter 2 verse 5? Amen. Bakit sinasabi niya ni Pablo? Kailangan kasi ang kaisipan natin maging kaisipan ni Kristo Jesus. Ano ba ang kaisipan ni Kristo? Positive ba lagi? Positive siya eh. Kasi pag nagsasabi ka ng positive, mangyayari yan. Tama po ba? Kasi Kristiyano ka na eh. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, na bago lahat dapat. Kaya yung sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong Wala na yung lumang pagkatao. Siya ay bago na. Ibig sabihin kapag binago ka ng Panginoon, lahat mababago yan, pati kaisipan mo. Ano man ang ideklara mo sa oras na, ano man ideklara mo sa sinasabi mo, mangyayari sa buhay mo yan. Pagpapala manusumpa, magaganap sa buhay mo yan. Kaya kailangan, maging masigasig tayo sa buhay natin. Huwag tayong maging mapag-isip ng mga bagay na negatibo. Minsan nandyan na, minsan wala na, minsan pag nandyan na, doon mo lang siya pasasalamatan, pero pag wala na, magpapasalamat ka pa ba? Tama po ba? Di ba? Kaya sa buhay natin talaga, na kailangan pagsunod sa Diyos, kailangan ipakita natin yung tunay na gagawin natin para sa Kanya. Kapag punong-puno tayo ng salita ng Diyos, alam niyo po ba, walang bagay na magagawang kaaway sa atin. Tama? Kasi sabi po dito sa Marcos, buksan natin sa Marcos. Marcos chapter 8. Tignan nyo, Marcos chapter 8, hindi po ako may sabi dyan. Verse 34. Ano sabi dyan ng Marcos chapter 8, verse 34? Naglalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Isipin nyo hindi lang mga alagad ang pinalapit niya. Ano ang unang pinalapit niya? Mga tao eh. Ibig sabihin, kasama tayo doon. Kasama tayo doon, hindi mga alagad lang. At ang sabi doon, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin, ano itong papasalin? Yung krus eh. Paano ba pagpasan sa krus? Pasalin mo ba yung krus na yan? Maglalakad ka sa kalye? Hindi po. Ang pagpasan sa krus, ibig sabihin, ito yung pagtitiis natin, pagtitiyaga, para makita natin yung pagsunod natin sa ating Panginoon. At ang sabi dito ay
ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat daw, itakwil ang sarili. Paano mo itatakwil ang sarili mo? Kailangan masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ito yung number 1 na kasama ng tao. Hindi naman ang kaaway ang kalaban natin. Tama po ba? Kasi gusto ng Espiritu, ayaw ng laman. Amen? Ang lagi nating sisi, ang kaaway, pero hindi po talaga. Kaya nga sabi doon sa Roma 8:31, ang Diyos ay panig sa'yo, sino ang laban sa'yo? Sarili mo ang kalaban mo eh. Kapag panig sa'yo ang Diyos, wala na makakalaban sa'yo. Kaya lang, hindi makasunod ang tao dahil yung sarili mismo ang gumagawa sa paglayo sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano na sinasabi, Lord, bakit naman ganito? Kung ganun ako naglilingkod sa'yo, dami kong problema. Totally po, kahit naglilingkod tayo kay Lord, kahit wala ka, hindi ka naglilingkod sa Lord, may problema po tayo. Amen? Mapalad lamang tayo dahil meron tayong Diyos na nagbibigay ng solusyon. Pero isa pa rin, matatagpuan pa rin natin yung salita ng Panginoon. Sabi dito, sa verse 35, ang sino mang nagnanais na maligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin at sa magandang balita. Ano yung magandang balita? Salita ng Diyos ba yun? Salita ng Diyos yun eh. Ano? Bakit sinasabi dito sa mabuting balita? Ano ba yun? Sa mabuting balita at ay makakamit nito sapagkat anuman ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Mga kapatid, kahit na makamtan mo man ang kayamanan dito sa mundo, kung hindi natin itatakwil yung ating sarili, wala tayong magagawa. Pero ang sabi dito, ang magbigay ng buhay dahil sa mabuting balita ay maliligtas. Amen? Bakit nagtatagumpay ang iba? Dito na tayo sa nagtatagumpay. Bakit nagtatagumpay ang iba? Kasi bakit? Si Joshua. Ano ba si Joshua? Ano sabi ni Joshua? Alam niyo yan. Ang sabi ni Joshua 1:8, ano sabi niyan? Amen? Saan daw magtatagumpay ang Kristiyano? Sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Magtatagumpay ba ang Kristiyano pag nagsisimba lang? Nagtatagumpay ba ang Kristiyano pag umaatin lang? Magtatagumpay ba ang Kristiyano kapag nakikinig lang? Ano daw ang pagtatagumpay? Bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Giginhawa ang iyong buhay. Amen? Sa salita ng Diyos pa rin, magtatagumpay ang tao. Bakit binanggit yan? Kasi napakahalaga ng salita ng Diyos eh. Kaya ang tao minsan hindi makalakad ng maayos, hindi pag mapagpala, dahil nga kulang eh. Kulang. Pero kung susundin natin ang salita ng Diyos, at lagi mo siyang binabasa, at lagi mo siyang uunawain, makita natin, maraming mga tao na pinagpala. Amen po ba? Makita natin yung buhay ng mga tao na sumunod sa Lord at nagpatuloy na nagbasa ng salita ng Diyos. Patuloy na dyan si Ate Carmela. Amen? Giginhawa ba kanyang buhay kung di siya nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen? Pangalawa, si Pastor. Amen? Bakit yung iba hindi maranasan? Nung linggo lang nagpatotoo si Ate Annalyn. Bagamat hindi mo makikita sa kanya yung pagpapala na sinasabi ng Panginoon, pero nagtitiwala siya sa Diyos. Bakit siya nagtiwala? Kasi nasa bahay lang siya,
wala siyang ginawa kundi magbasa ng salita ng Diyos. Nakita niya sa salita ng Diyos, naging positive ang kanyang kaisipan. Galing sa wala, sabi niya, Lord, marami na akong pera. Dumating ba yung pera? Kasi nasa salita ng Diyos yun eh. Kawikaan 18:21, ano man ang banggitin mo, sa iyong mga labi, yun ang mangyayari. Amen? Pag nagbanggit ka ng wala, may sakit ako. Mangyayari ba yun? Yun ang mangyayari. Kasi yun ang sabi ng Kawikaan 18:21. At ang sabi sa 20, ang bunga ng iyong sinabi, yun ang kakainin mo. Yun minsan ang nangyayari sa mga Kristiyano. Tama po ba? Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, maraming Kristiyano nagtatagumpay, marami ring natatalo. Kasi yung mga natatalo, hindi talaga ipinapasok sa isip ang salita ng Diyos, nakikinig lamang at pagkatapos, wala na. Ngayon, nakikinig tayo. Naiintindihan natin. Paglabas kaya natin dyan, maranasan pa kayo, ano kayo mensahe? Tama? Paglinggo lang eh. Ganda-ganda ng mensahe. Paglabas na dyan, tanungin mo, anong mensahe? Basta maganda yung mensahe. Hindi nga ano nga mensahe, magandang-maganda, napuspos ako eh. Naliliwala ba kayo doon? Di ba? Kaya, paano mo mararanasan yung blessing? Paano natin mararanasan yung tagumpay na tayo mismo hindi natin matagpuan yung sinasabi ng Panginoon? Kailangan maranasan natin yung sinasabi ng Panginoon sa ating buhay kung tayo ay tutok sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi dito natin makikita ang salita ng Diyos. So, alam nyo, meron pa po ha. Yung Mateo 6:33, hiningi ko kay Lord ang kaunawaan niya. Amen? Sabi ko, marami kasing paliwanag sa Mateo 6:33, sabi doon, unahin mo si Lord. Ang lahat ng bagay pagkakaloob sa tama naman yun eh. Walang mali doon eh. Mauna ka sa simbahan, walang mali doon. Pero isa lang ang pinapakita doon ng Panginoon. Amen? Ang sabi sa English, seek you first. Ano bang Tagalog sa seek? Hanapin ang iyong kaharian. Mahahanap ba natin sa church yun? Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nandito sa salita ng Diyos. Doon natin matatagpuan ang kapangyarihan ng Diyos at ang lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo. Sipin mo, ganun kabuti ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ano bang ibig sabihin talaga nito? Sa Biblia pala, matatagpuan ang tagumpay. Kasi sabi nung hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay ipagkakaloob ko sa iyo. Sa labas ba hanapin? Sa salita ng Diyos pa rin eh. Paano ka ba nakikipag-usap sa Lord? Okay yun, nakikipag-usap tayo sa Lord, nakikipag-pray tayo, walang masama sa pag-pray. Pero nasaan ang katugunan? Nagsasalita ba si Lord sa iyo? Nasaan ang katugunan? Kailangan naghahanap ka rin sa salita ng Diyos. Sasagutin ka ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya minsan, alam niyo po ba, yung bulong, huwag kayo masyadong maniniwala dyan. Kasi may dalawang bulong eh. Amen? Kasi minsan, may isang pastor. Binulungan siya. Sabi sa kanya, ibigay mo na yung pamasahe mo. Nagkamali siya, hindi niya inulit. Lord, ikaw ba talaga yan? Buti nga si Pastor Rowell nagtatanong eh. Lord, ikaw ba talaga yan? Ano ba? Hindi siya nagtanong. Ibinigay niya yung kanyang pamasahe doon sa tao. Ang isip niya, may magbibigay sa kanya eh. Alam niyo po ba, dumating ang alas 10 na, walang nagbigay. Layo ng bahay niya. Alam niyo kung saan ang bahay niya? Sa Bagtas pa. Naglakad po siya. Ang layo ng nilakad niya. Nakarating siya doon siguro mga alauna na.
Isipin nyo yun, ha? Kaya sabi ko sa inyo, kapag kayo nakarinig ng voice o bulong, magtatanong kayo ulit, Lord, ikaw ba talaga yan? Kasi si Satan, bumubulong din. Amen? Diba? Kaya lahat tayo, kailangan agresibo ka talaga. Kailangan alam natin ang salita ng Diyos. Kaya kapag may tanong sa'yo, may nag-share sa'yo, pag mali na, sasabihin mo, oy brother, hindi tama yan. Kasi bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Hindi porkit magaling mag-share, tama na. Hindi po. Pakikinggan mo lang at titignan mo sa Biblia, kailangan wise ka. Amen? Alam niyo po kung kahit na ako matagal nagbabasa ng Biblia, kapag mayroon nagbanggit ng verse na yan at nagustuhan ko, binabasa ko talaga kung tama ba yung sinabi niya. Amen po ba? Hindi tayo basta-basta naniniwala ng ganun. Kailangan makita natin yung sinasabi kung totoo yan. Kapag alam mo yung salita ng Diyos at totoo, magigrib ang Holy Spirit na mali yan. English po yun, no? Grib, tama ba yun? Amen? So makita po natin na kailangan po talaga na ang salita ng Diyos ay patuloy nating maunawaan sa ating buhay. Amen? So uling verse na lang po tayo. Sabi po dito sa tingnan niyo po sa James. Ito po James ang may sabi nito, hindi po ako. James chapter 1, verse 22. Ang ganda po nito, mga kapatid. Ang sabi dito, hindi po ako may sabi si James ang may sabi nito. Sabi dito, mamuhay kayo ayon saan daw? Sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi nyo sinasagawa, ano sabi? Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Amen? Kailangan pala natin basahin at isagawa ang salita ng Diyos. Kailangan hindi lang pinakikinggan. Okay lang yung pakinggan natin Pero pag pinakinggan mo dito, minsan lumalabas dito sa kabila. Okay lang kung pumasok dito. Walang problema. At sabi sa verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad daw ng isang tao tumitingin lang sa salamin. Alam ko, lahat tayo nagsasalamin. Kapag ba tayo nagsasalamin, nakatingin lang kang ganyan, naalis ka na? Hindi. Titingin ka sa salamin, magtatagal ka pa. Kung talagang gwapo ka, maganda ka ba, ayos ba yung damit mo? Yun ang dapat ginagawa. Pero sinasabi dito, kapag tumingin ka lang sa salamin, pagkatapos umalis ka, anong ginagawa mo sa sarili mo? Dinadaya mo lang. Amen? Ay, hindi mo alam, pagtingin mo, may muta ka pa pala, umalis ka kagad. Sabi sa'yo, oy, may muta ka. Hindi, wala, tumingin na ako sa salamin Tama po ba? Ganon din yung sinasabi ng Panginoon sa atin, kasi sinasabi kanina ni James. Kailangan kapag nakikinig ka na salita, kailangan sumunsundin mo, di ba? Sabi sa 24, pagkatapos niya makita ang kanyang sarili, umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Kinalimutan kagad ng kanyang anyo. At sabi sa 25, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy. Saliksik pa rin, ha? Ano yung saliksik? Magbabasa pa rin. Di ba? Kaya nagtatagumpay ang tao talaga sa pagbabasa pa rin Nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpalaya sa tao. Lumaya ba tayo na hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos? Dahil sabi dun sa John, ang katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Tama? Kaya lahat ng bagay, pinalaya tayo ng Panginoon. Sabi dito, ang tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. So lahat ng ginagawa mo, once na nagsasaliksik ka, nagbabasa ka ng Biblia, tiyak na pagpapalain ka ng Panginoon. Amen po ba? Yun ang dapat gawin ng talagang mananampalataya. Amen?
Walang problema po yung nagpananampalataya ka. Walang problema sa nananalangin ka. Walang problema na nagtitiwala ka. Ang kailangan lang talaga, saliksikin mo ang salita ng Diyos para mas lalo kang pagpalain, mas lalo kang magtagumpay. Dahil bakit? Alam mo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan na pala natin magbasa. Amen po ba? Nagbabasa po ba tayo? Alam niyo po ba, nung wala pa ako dito sa GGA, manggagawa na rin po ako sa ibang church. Pero dinadaya ko lang yung sarili ko. Sinasabi ko, nagbabasa ako, pero hindi po ako nagbabasa. Pero nung ako napunta sa GGA, binawa ng Panginoon, talagang pinapatuloy ako magbasa. Amen? Kaya sabi ko, dito ko nakita yung tunay na Diyos na nagbibigay talaga ng buhay. Hindi po kasi ako palabasa talaga. Pero ayan, buhay yung aking asawa. Bago po kami lumabas ng bahay, nakakabasa po tayo ng 5 chapter, minsan 7 chapter. Dati yung isang chapter, hirap na hirap ako. Subukan nyo kapatid. Kapag nakapagbasa ka ng 2 chapter, 5 chapter, habang lumalabas ka, matagumpay ka, taas noo, hindi ka kayang galawin ng kaaway. Amen? Kasi bakit? Punong-puno tayo ng salita ng Diyos at hindi ka kayang galawin ng kaaway. Sasabihin sa'yo ng kaaway, hindi natin kaya yan. Bakit? May crown yan eh. Ano yung crown? Yung parang anghel, nakikita niya, kapag puno ka, lalayuan ka niya. Kasi sabi ng kaaway, si Kristo kilala ko, si Pablo kilala ko, ikaw sino ka? Kapag walang nakitang crown sa'yo. Kaya yung mga paalalahanin natin, pangangailangan natin, ipagkatiwala mo lang sa Lord. Higit na nagbabasa ka at di mauunawaan mo ang sinasabi ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. So tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita na patuloy naming naintindihan at maunawaan, Panginoon. Nawa, bigyan mo kami ng kahalagahan na magbasa ng iyong mabuting balita, Panginoon. Dahil doon namin nakita, Panginoon, ang pagtatagumpay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, anumang pinagdadaanan namin, ipakita mo sa iyong salita ang katagumpayan, Panginoon. Kami nagtitiwala sa iyo, kami umaasa sa iyo, Panginoon. Walang bagay na hindi ka gagawin sa amin, Panginoon, once na hinanap namin ang iyong salita. Dahil ang salita mo ay buhay, Panginoon. Na ang salita mo ay pag-asa, Panginoon. At kami naniniwala na walang bagay na hindi ka gagawin sa buhay namin, Panginoon. Once na manampalataya at makinig kami sa iyong salita, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, patuloy mo nang binago ang aming kaisipan. Patuloy mo na kami binago sa aming sarili, Panginoon. Simula sa oras na ito at sa araw na ito, Panginoon, sa aming paglakad, Panginoon, hindi na ang aming sarili ang nabubuhay, kundi ikaw na ang mabuhay sa amin, Panginoon. At patuloy ka naming maranasan sa bawat araw ng aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon o God, na kami ay pinagpala mo, Panginoon. Hindi ka nalulugod na kami ang maghirap. Hindi ka malulugod kami, Panginoon, na hindi na malugmo kami sa kahirapan, malugmo kami sa sakit karamdaman. Ang plano mo sa amin, Panginoon, ay patagumpayin, Panginoon, pagpalain, Panginoon, palakasin, palusugin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy namin makita, patuloy namin lakaran ang salita mo na nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng tagumpay sa bawat anak mo na narito, Panginoon. Wala kang lalampasan ni isa man sa kanila. Lahat, Panginoon, na narito, hindi pa tapos ang panalangin. Pinagtagumpay mo na kami, Panginoon, O God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.